Well, ito na nga mga ka-adventure, sa matagal na panahon na hindi ako nag-vlog sa sobrang busy ko sa iba't ibang bagay na mas importante. Ngayon ay meron akong mga ilang kaibigan, ilang subscriber din na nagtatanong kung okay daw dito sa Canada. Ang sagot ko kagad ay yes, oo. Talagang maganda dito sa Canada. Unang-una ay maganda kang income. Ngunit pagdating sa gastusan ay napakagastos na, lalo na ngayon. Natatandaan ko nung unang taon na dumating kami 2022, nagsimula na magmahal bago mag-pandemic. After pandemic, nag-increase na talaga. Yung binibili naming karne na dati na $10, after 2023 by January nag-increase sila ng 13% dun sa mga pamilihan sa grocery. Then after 7 months nag-increase ulit, kagaya ng example yung binibili kong juice na pineapple juice na $1.75 naging $1.97. Grabe talaga sa lahat dito, maraming gastusin. Ngunit kumikita tayo ng dolyares, pero kung dito mo rin gagastusin ay parang ganun lang din ang ano. Pero kung ikaw ay may pamilya at pinadadala mo sa Pilipinas, may pagkakaiba yun. Yung purchasing power ay mas maganda ang mabibili mga produkto sa Pilipinas. Kaya sa mga nagtatanong, based sa experience ko, yes, nabago din ang buhay ko dito. Bali ilang taon na ako dito, magdadalawang taon. Sa loob ng 2 taon, okay naman ang buhay. Nabili ko nga tong kotse, jeep, kamakailan lang. Tapos nakabili na rin ako ng ilang property na masasabing magiging passive income ko soon, pagpagawa ng bahay. At higit sa lahat, nakapagbayad ako ng utang, yung mga nalugi kong pera nakaraan ng pandemic sa aking munting negosyo, na isa sa nagdahilan na pag-push ko na magpunta ng Canada. So update lang dito sa Canada, dito maging masipag ka lang at hindi ka mapili sa trabaho. Pag ikaw ay PR na, kahit anong gawin mo dito, kikita ka ng maganda. Maging masipag ka lang, maging maayos ka lang sa trabaho, sipagan mo lang, yun lang talaga. Earn lang ang kailangan natin gawin dito. Kung may plano kang makabili ng bahay o kung anumang property na inaasam mo, o gusto mong umuwi sa Pilipinas, o kung gusto mo mang na mag-for-good na sa Pilipinas after ilang taon na yung masugid na pagtatrabaho dito. Ngunit ilan sa mga ma-advise ko ay ang credit card spending. Ito talaga yung isang number 1 trap dito na nakita ko, lalo na dun sa mga kakilala ko. May ilan dito na katrabaho ko na kumuha ng sasakyan agad pagkarating. Mga dati ko katrabaho sa Pilipinas, pati katrabaho ko dito sa kasalukuyang kumpanyang pinapasukan ko, kumuha sila, can you imagine, monthly $500 to $600 na huhulugan mo every month sa loob ng 7 to 8 years na sasakyan. Para kang alipin nun sa loob ng 7 hanggang 8 taon. Para sa akin ay hindi advisable sa akin yun na ganun ang gagawin ko. Lalo na kung sinusweldo lang natin ay basic lang ng minimum wage dito sa Canada, ay hindi sasapat. Kung solo ka lang nagtatrabaho dito at marami kang binubuhay sa Pilipinas, at kung mayroon namang kayong alternative, lalo na kung transportation, magtiyaga muna tayo mga kabayan. Huwag muna tayong, yes, masasabi ko yung pagiging komportable ng mayroong sasakyan ay talagang napakasarap. Ngunit kaakibat nun, lalo na sa mga brand new na kumuha, ay mataas ang insurance niyan. Depende yun sa brand, kasi dito yung nakawan ng sasakyan is
may kakaiba, matinding nakawan, lalo sa mga brand na Toyota, RAV4, CRB number 1 hanggang mga top brand na magaganda. Maraming report na nawala ng sasakyan dito, kaya doble ingat lang. Kung ma-advise ko, kung talagang kailangan ng sasakyan, bumili kayo ng maayos na sasakyan, kahit luma, basta magandang makina, yung body napapasa sa safety, mga around 3,500 to 7,000, kung kaya nyo hanggang 8,000 to 10,000, it's up to you. As a budget ninyo yan, hanggat maaari, kung may kakilala kayong mekaniko, magpatulong kayo doon. Huwag basta-basta mapul sa mga ganitong sweet words, lalo-lalo na pagdating sa mga financing company dito. Ang gaganda niya, pero pag once na chinek na yung credit record ninyo, ay mahit na kayo at mga promising words, flowering words from the salesman. Ang salesman ay unang-una gusto niya makabenta at magkaroon sila ng income. Pero meron ding mga salesman tutulungan ka talaga. Kaya isa lang yun po yan sa mga advice ko at mga paalala sa mga Pilipino na nagbabalak na pumunta dito, o sakali meron na kayong mga visa, paparating na kayo dito. At yan pong kasagutan ko doon sa mga nagtatanong sa akin. Ayoko naman po kasing sagutin sa comment kasi napakahaba. Ito sa pamamaraan ng maliit na explanation sa vlog ko nito ay sana makatulong. Yun lamang po, at ako'y nangangamusta po sa inyo. Matagal na panahon na hindi ako nakapag-vlog sa maraming dahilan. Nag-iiba tayo ng mga priorities sa dumarating na panahon. Dati, nung bago-bago ako, ini-explore ko yung kagandahan ng Canada, kung saan ako napunta, fishing, at pasyal-pasyal. So ngayon time naman para mag-build tayo ng mag-accumulate ng ipon, at kailangan ni priorities kasi meron tayong pamilya na umaasa sa Pilipinas, hindi naman dapat puro gastos. Kaya yan po ang isa sa mga naging dahilan ko kung bakit hindi rin po ako nakakapag-vlog. At time consuming din po yung pag-i-edit at medyo may gastos din. Tigit sa lahat, nagpapasalamat pa rin ako dun sa mga subscriber na nag-subscribe sa akin, lalo na sa mga hindi ko kakilala. Sabi nga ng iba, yung unang tao magtitiwala sa iyo kung may negosyo ka o kung ano mang ginagawa, yung stranger. Talagang totoo yun. Kaya nung nag-vlog ako, sa dami kong kaibigan sa mga Facebook at totoong kaibigan ay na inaasahan ko, kamag-anak ko pa na kala ko magsusubscribe, yung pala hindi. Ang dami nila. Pero pagdating sa utang, napautang mo na nga, hindi ka binayaran, kahit mo lang i-subscribe, panoorin, wala. So ganun talaga ang buhay. Maging positive lang tayo sa lahat ng ating ginagawa. Dumaan din ako dyan sa upside down, kumbaga. Matinding experience yan, lalo na nung pandemic. Talagang stressful yan, lalo sa mga kagaya natin na nagninegosyo, kumikitang maliit, tapos bigla kang malulugi. Talagang napakahirap. So kinukumusta ko kayo dito sa Canada ngayon. Ay papakita ko sa inyo yung view dito. Ay medyo na nga pala, dumarating na yung simoy ng summer. Itong nakaraang taon na to, yung winter ay hindi kami nakaranas ng sobrang pagyelo dito sa Ontario. Kaya ito yung the best experience na naranasan ko na paparating na summer. Base din sa mga Canadian na taga rito at mga ibang Pilipino na matagal na, at mga kaibigan ko na dito na talaga tumira ng matagal, ay ito yung pinaka the best na taon sa kanila na nangyari dito, na napaka short lang nung winter time. So cheers natin to, at maging masaya tayo sa lahat ng pagkakataon, at salamat sa inyo. Paalam.